Praise the Lord! Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos para po sa ating online mentoring. At ngayon ay nagpapatuloy tayo sa ating Old Testament survey. Ito po ay background lamang ng Old Testament. At ngayon nasa 17th book of the Bible na tayo, which is Esther. So before we start ay tayo po ay sandaling manalangin. Hallelujah! Salamat Panginoon sa araw na ito. Humihingi po kami ng gabay mo, samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang siyang manguna, ikaw ang maitaas, maparangalan. Patuloy mo po kaming bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So ngayon po ay konting background lang ng Book of Esther. Tulad ng nasabi ko, this is the 17th book of the Old Testament. At ito ay merong 10 chapters, 167 verses, and 5,633 words. So, gaano ba kahalaga ang Esther? Sa Biblia po, talagang kung mapapansin natin, puro karaniwan ng books of the Bible ay lalaki. Pero ito ay isang babae. So, sino ba siya? Ano ba yung kahalagahan ng buhay niya? Kung bakit siya ay na-include dito po sa salita ng ating Panginoon o sa Biblia. So, ang Esther po ay nagsimula sa isang handaan. At kung mapapansin natin, doon din ito magtatapos. So, fancy dinners. Dito ang simula at nagkaroon din ng dinner doon sa end ng story. At all throughout the book, the story, mapapansin po natin, meron pang 8 mga pagtitipon na siguro that time ay napakahalaga. Meron pong kaugnayan yon doon sa festival na ino-observe ng mga Hudyo o ng mga tao during that time. So, dito ho ay malalaman natin, pag binasa natin ito, yung kung saan mauunawaan natin why Jewish people still celebrate the exciting festival of Purim. So, ano ba yon? Ano ba ang importante sa Esther? Sabi ko nga kanina, bakit ito na-include dito sa Bible? Ganong karamihan ng mga books of the Bible ay mga lalaki ang title. So, dito ay makikita natin na napakahalaga ng storya ni Esther. Ito ho'y isa doon sa masasabi nating one of the best stories in the Bible. Napakaganda po ng story ni Esther. At meron din itong interesting characters kung saan ay pag binasa natin itong storya, merong twist and turns ng plot. At it is also a type of story in the Jewish tradition kung saan po depicting people who go through trials and triumphs in foreign courts. So, of course, ang bida rito ay walang iba kundi si Esther. So, isang babae. Sabi ko nga, 'di ba, karaniwan pag nagbasa tayo sa Biblia, simula Genesis puro lalaki, 'di ba? Si Abraham, si Noah, 'di ba? Yung mga patriarch, pati even sa kings, 'di ba? Mga prophets, puro mga kalalakihan. Pero dito, ang bida, ang bayani ay walang iba kundi isang babae, which is Esther. So, she was unusual for the times in which the story was written. In this story, she kept secret her being Jewish. Ayun po ang dito. Si Esther po ay tinago yung kanyang pagkatao na siya ay isang Hudyo. So, hindi niya ipinagsasabi na siya ay isang Hudyo. At itinaya niya yung kanyang buhay para sagipin ang kanyang mga kababayan. So, kaya masasabi po nating she's a hero.
Siya ay isang bayani dahil siya ay ginamit ng ating Panginoon para iligtas ang bayang Israel o yung kanyang mga kababayan. So why was Esther written? Bakit ito isinulat? So Esther was written primarily to explain the Jewish festival of Purim. Sabi ko nga kanina, ito ho ay nabanggit rito kung bakit ito sineselebrate at gaano kahalaga ito dito sa Israel. Ito po ay sineselebrate in the month of Adar. So ano yung Adar? Ito ho ay sineselebrate in the middle of February hanggang middle of March. So yun po yung tinatawag nilang Adar. So ang Purim po is a lively festival. So masaya, buhay, sabi nga ng lively festival where celebrants are encouraged to freely enjoy the moment without inhibition. So talagang kasiyahan lang. Talagang kumbaga party-party para ho i-celebrate nila itong festival na ito. Ang ginagawa nila ito, sabi nga rito, without inhibition. So talagang magpapakasaya ka lang. So, but behind the lively parties that fill the book of Esther are evil schemes. So, kung mapapansin natin, noon pa lang, sa lumang panahon ay may mga kontrabida na, diba? Kahit naman hanggang ngayon, sa mga pelikula, sa mga teleserye, o kahit sa totoong buhay, meron po talagang mga gumaganap na kontrabida. So dito, marami pong mga evil schemes, plots, and sabi dyan, designed to destroy the Jews. This is a common story na ibig sabihin, alam na po natin, ever since, ang dami hong nagpaplano na gustong ipapatay ang mga Hudyo. Noon pa man, maging sa panahon na ito, di po ba, maraming kaaway ang Israel, at lalo na noong lumang panahon pa lamang dito sa Biblia, sila ay pinagpaplanuhang lipulin. Praise the Lord. So the story of Esther emphasizes the important choice a young Jewish lady had to make. So dito makikita natin na napakahalaga talaga ng desisyon. I mean, yung desisyon na gagawin po natin, whether ito ay oo o hindi, kumbaga magde-decide ka, oo ba o hindi, gagawin ko ba to o hindi, it matters a lot. Mahalaga po yun, sapagkat maaaring sa desisyon natin, merong mapahamak o meron din namang maligtas o mapagpala. So napakahalaga ng desisyong ginagawa natin sa ating mga buhay. At dito, makikita natin kung gaano kahalaga yung desisyon na ginawa ni Esther sa kanyang buhay. Sabi nga po she had to take the risk. Kailangan niyang talaga isugal yung kanyang buhay. Kasi she's sabihin po natin, she's a queen. Siya po yung napili na maging reyna ng hari. Siya po yung naging asawa ng hari, at kahit siya ay reyna, meron pong kautusan na hindi pa pwedeng basta na lamang lumapit sa hari. Kahit pa ikaw ay asawa niya, dahil ang kaparusahan ay kamatayan. Pwede siyang mamatay. Pwede siyang mapahamak. Pero dito makikita natin kung gaano katapang ang isang babaeng tulad ni Esther. Hindi niya inisip yung kanyang magiging kalagayan. Hindi niya inisip yung pwedeng kapahamakan na mararanasan niya. Bagus, isinugal niya yung kanyang buhay para sa kaligtasan, hindi lamang niya, kundi kaligtasan ng kanyang mga kababayan o yung mga Hudyo during that time.
Kaya po, napakaganda ng istorya na ito. Merong 10 chapters lamang ito. Napakaganda po na basahin po natin. Makita natin kung ano yung significance ng buhay ng isang Esther o ng isang babae para sagipin ang buhay ng marami. Praise the Lord. So, kasi syempre as a queen, nandoon siya in the comfort of her palace. Nandoon siya sa palasyo. Napakaganda ng kanyang kalagayan. Na kung tutuusin, yung plano na pagpatay sa mga Hudyo, pwedeng wala na siyang pakialam doon kasi maganda naman na yung buhay niya. Maganda naman na yung kalagayan niya. In fact, hindi nga alam ng hari o ng sino man na siya ay Hudyo. So kahit pa ubusin ng mga Hudyo, hindi siya apektado dahil walang nakakaalam na siya ay isang Hudyo. Ngunit hindi po ito yung inisip ni Esther. Hindi niya inisip na wala akong pakialam. Na hindi naman ako maaapektuhan kung mga matay kayo. Diba? Ibig lang sabihin, siya ay merong pusong, sabihin po natin compassionate, mahabagin. Kaya po, ni-risk niya yung kanyang buhay kahit pa sabihin na ipinagbabawal ng hari ang paglapit ng hindi naman pinatatawag. Pero ito ay ginawa niya para sabihin or para makagawa ng paraan upang maligtas ang kanyang mga kababayan. Praise the Lord. So, anong ginawa niya? She approached the king without being invited. Sabi ko nga kanina, may risk yun. Pwede kang parusahan, pwede kang ipapatay. Pero, ginawa niya. Lumapit siya sa hari, kahit hindi naman siya iniimbita, kahit hindi naman siya pinatatawag, at siya ay humingi ng habag. She begged for mercy on behalf of her people. So, may kaugnayan po dito si Mordecai. Yung taong nagpalaki sa kanya, yung masasabi natin na malaki ang bahagi sa buhay ni Esther. So, binigyan siya ng challenge ni Mordecai. Ano yung challenge na yon? It could be that you were made queen for a time like this. Isipin mong sabihin sa iyo ng isang tao, maaring ito yung panahon, ito yung dahilan kung bakit ka naging reyna. Ano po ba yung kalagayan natin ngayon? Maaring ito yung dahilan. Diba? Halimbawa, example, ako po as a pastor, maaring may dahilan bakit ako naging pastor. Tama po ba? May dahilan kung bakit kayo isang ina. May dahilan kung bakit ikaw ay isang ama. May dahilan kung bakit ikaw ay isang estudyante. May dahilan kung bakit ikaw ay isang lingkod ng Diyos. Maaaring ito ang tamang panahon para maging makabuluhan yung pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoon. So tulad ni Esther, may significance yung kanyang pagiging queen. Kaya sinabi sa kanya ni Mordecai, maybe sabing ganon, it could be that you were made queen for a time like this. Baka kaya ka naging reyna para dito. Inilagay ka ng Diyos doon sa sitwasyon na yan kasi meron kang magagawa. Meron kang magagawa, kaya ikaw ay inilagay ng Diyos doon sa kalagayan na yan. So, makababasa po natin yan sa chapter 4, verse 14. So, ano ang naging desisyon ni Esther? Pinakita niya yung kanyang katapangan. Pinakita niya na siya ay may concern sa tao at hindi siya walang pakialam. So, because of Esther's bravery, ito ang resulta. The Jews were saved from complete destruction. So, meron ng kautosan na ang mga Hudyo ay ipauubos, ipapapatay, hindi po talaga to talagang alam nating masamang tangka, ito'y galing sa dyablo na kung saan
papatayin lahat ng mga Hudyo, lilipulin ang kanilang lahi, walang ititira. Pero dahil sa isang matapang na Esther, dahil sa isang matapang na babae na hindi nangimi na lumapit doon sa hari, kahit pa ito ay maging dahilan ng kanyang kamatayan, pero pinatunayan niya na siya ay isang reyna na kung saan pwedeng lapitan, pwedeng maasahan, at may katapangan. So, Esther emphasizes the triumph of good over evil. Sa buhay natin, sabi ko nga kanina, normal na po yung mga kontrabida. Hindi lang sa mga pelikula o sa mga teleserye ang kontrabida. Meron po talagang meron talaga tayong kaaway, meron talagang nagtatangka sa atin na hindi masama, na hindi mabuti, Pero, sabi nga, Esther emphasizes the triumph of good over evil. Mababasa natin dito na kahit kailan hindi magtatagumpay ang masama. Kahit pa sa umpisa, akala mo ay, mukhang magtatagumpay ang masama. Mukhang mananaig ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Pero, pinatunayan ng aklat ng Esther na ang masama kailanman ay hindi mananaig sa kabutihan. In-emphasize nito yun pong triumph ng good over evil. Napakaganda. At sabi pa, it is this triumph that the Jews celebrate during the festival of Purim. So, iyon. Kaya po merong tinatawag na Festival of Purim ay dahil dito. Dahil po ang mga Hudyo ay na-spare. Yung kanilang buhay ay na-spare mula po doon sa annihilation, sa kamatayan, doon sa lupig nila or pagkamatay nila o pagkamatay ng kanilang lahi. So, Esther is the only biblical book that does not mention God. Yun ho ang medyo lang dito. Na dito sa book na to, hindi talaga in-emphasize yung Panginoon. Pero, dito makikita natin na ang Diyos ay may pakialam. Na kapag ang kanyang mananampalataya, yung kanyang mga tinawag, yung kanyang mga pinili ay nasa bingit ng kamatayan, hindi pa pwedeng magsawalang bahala ang Diyos. Ang Diyos ay concerned sa kanyang mga anak, lalong-lalo na sa kanyang mga lingkod, doon sa mga sumasampalataya sa kanya. So, pinapakita ng aklat na ito that God was genuinely concerned about the situation of the Jews. God's presence may be, sabihin po natin, na ito yung guiding force. Our God is an omnipresent God. Diba? He's everywhere. Nakikita niya ang lahat. Alam niya ang lahat. He's omniscient. So, at kaya niyang gawin ang lahat. He is omnipotent. Diba? He is omniscient, omnipotent. Alam ng Diyos ang lahat, makapangyarihan siya. He is omnipresent, He is everywhere. So, hindi pa pwedeng hindi alam ng Diyos yung mga nangyayari at hindi niya pwedeng ipawalang bahala na lang to. Kaya po, yung presensya ng Diyos ang guiding force. Una kay Mordecai, maging doon kay Esther. Ang Diyos ang gumabay, ang Diyos ang nanguna kung bakit po naligtas ang mga Hudyo. So, napakaganda. Sa pasimula pa lang, ay masasabi po natin bakit naging reyna si Esther. Of course, with the help of God, with the guidance of God, di ba? Kasi alam na ng Diyos lahat. The past, the present, and the future. Bakit po? He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. Alam niya po lahat. Wala po tayong maitatago. Alam niya yung nakaraan at alam niya rin yung mangyayari sa kinabukasan. Kaya po,
Inilagay ng Diyos si Esther doon sa kalagayan na yon dahil alam ng Diyos ang mangyayari sa panahon na yon. Alam ng Diyos ang magagawa ng isang babae, ng isang reyna para maligtas ang mga tao. So napakaganda. Ginawa niyang reyna si Esther at siya ang ginamit ng Diyos para protektahan ang mga Jewish people. So Esther beautifully reminds the reader that God places each one of us in a crucial position in human history. So lahat po tayo, sabi ko nga ano man yung kalagayan natin ngayon, isa kang nanay, isa kang tatay, lola, estudyante, mag-aaral or empleyado, o lingkod ng Panginoon, pastor, o leader, worker, ano man yung kalagayan natin, inilagay tayo ng Diyos sa posisyon na yan dahil meron siyang plano sa buhay po natin. Jeremiah 29 verse 11 sabi po, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So tayo po ay instrumento ng kaligtasan. May plano ang Diyos sa buhay po natin kung bakit tayo nalagay doon sa ating kalagayan ngayon. So, eto lang. If each one of us participates with God, kung makikiisa po tayo sa Diyos, kung susunod tayo doon sa kalooban ng Diyos, sa nais ng Diyos sa buhay natin, then God's deliverance will take effect. Sabi po dyan, tayo po ay magiging instrumento ng Diyos para maligtas ang marami. Maaaring asawa natin, anak, o magulang natin, kapatid, kaibigan, kasamahan sa trabaho, kaklase, everybody na kakilala po natin. Maaaring ikaw ay nasa sitwasyon na yan because gagamitin ka ng Diyos para makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad po nung key verse natin, Esther 4, chapter 4, verse 14, sabi rito, it could be that you were made queen for a time like this. Maaring ito yung panahon kung bakit ka inilagay ng Diyos. Ito yung panahon bakit bagamat ECQ, bagamat may pandemic, ay nararito tayo, buhay pa rin tayo, may hininga, at iniligtas ng Diyos, iniingatan ng Diyos. Bakit po? May plano siya sa buhay natin at maaaring tayo ay gagamitin niya para maligtas rin ang karamihan at maging pagpapala tayo sa kanilang buhay. Yumuko po tayo sandali. Salamat Panginoon sa araw na ito. Lubos po kami nagpapasalamat, nagtitiwala dahil alam naming Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikaw ang tumawag sa amin. Ikaw rin, Panginoon, ang tunay nga na may plano ng maganda para sa buhay po namin. Ang dalangin namin tulad ni Esther, nagawa niya yung pinagagawa mo. Sa buhay po namin, turuan mo po kami, tulungan na maging kapaki-pakinabang ang buhay na ito. Maging useful, maging productive ang aming buhay, maging meaningful sa panahon na kami po ay nabubuhay. Maging pagpapala kami at daluyan ng pagpapala mo. Salamat po o Diyos, pagpalain mo lahat ng nakiisa sa gawain nito, maging ang kanilang pamilya, ingatan mo. Naasahan po namin na mayroon kang magagandang bagay na gagawin sa kabila ng pandemic na ito, mananatili kang tapat at mabuti sa bawat isa. Pinasasalamatan ka namin at maingat po namin binabalik sa iyo lahat ng pasasalamat in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Don't forget to subscribe, like, and comment para po malaman natin kung sino po yung mga tunay na uma-attend or nakikinig ng video na ito para po sa ating online mentoring. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon and to God be the glory.